Pagkatapos ng insidente kung saan ilang manggagawa ang malubhang nasugatan, ang mga empleyado ng pabrika ay sumugod sa opisina upang humingi ng hustisya dahil ang kanilang amo ay tumangging akuin ang responsibilidad. Ang mga sumunod na pangyayari ay naging marahas ng simulan ng mga empleyado na sirain ang anumang bagay na mahahanap nila. Nang sa wakas ay dumating ang mga pulis, tinulak sila ng mga empleyado, at si Michal ay tumalon sa opisyal upang simulan siyang bugbugin. Mas maraming pulis ang humarap sa kanya para pigilan at arestuhin siya. Maya-maya, ang video ng pag-aresto kay Michal ay kumalat online at pinagtawanan ito ng mga teenager. Dahil dito ay napuno sa galit ang anak ni Michal na si Selma at kumuha siya ng dumi ng kabayo para ipahid ito sa mukha ng kanyang kaklase. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa punong guro, hindi na alam ng kanyang ina na si Elise kung ano ang gagawin, dahil nagbago ang ugali ni Selma mula nang maghiwalay ang mga magulang niya at ipadala si Michal sa bilangguan, bagamat kamakailan lamang ay pinalaya siya na may nakakabit na monitor. Isang gabi habang kasama ang ama, pinanood ni Selma ang balita at nalaman na ang Latin America ay nakaranas ng pag-ulan na mas acidic ng 1,000 beses kaysa sa karaniwan, na pumatay sa libo-libong ligaw na hayop. Ang ulan na ito ay sanhi ng polusyon at pag-init ng mundo at ang hula ng mga siyentipiko ay malapit na itong makarating sa Northern Hemisphere. Kinabukasan ay umulan ng malakas at napagtanto ni Elise na naiwan ni Selma na nakabukas ang bintana ng kanyang silid, kaya naglagay siya ng tuwalya sa sahig para sa pumasok na tubig. Pagkatapos ay nakatulog siya sa kama ng kanyang anak, hindi napansin ang tuwalya na nagsimulang mawalan ng kulay. Kinabukasan, hindi maulan ngunit maulap pa rin, at mahigpit na sinusubaybayan ng mga tao ang balita dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa trabaho, napansin ni Michal na may kakaibang consistency ang basang lupa. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Elise, na gustong sunduin si Selma mula sa paaralan ng maaga dahil nag-aalala siya sa problema sa ulan. Dahil ang sasakyan ni Elise ay nasa garahe, si Michal ang magmamaneho para sa kanya. Gayunpaman, nang makarating sila sa paaralan ay nalaman nilang lumabas sila para sa horse riding at naiwan ng mga estudyante ang kanilang mga telepono. Dumaan sila sa kalsada patungo sa kagubatan upang hanapin si Selma, ngunit ang lahat ng mga magulang ay iniisip ang parehong bagay kaya nagkaroon ng masikip na trapiko at hindi sila makadaan. Namumuuna ang malalaking maitim na ulap sa itaas ng kagubatan, kaya desperadong umalis si Michal sa kalsada para hanapin ang anak. Samantala, hindi masyadong magaling na rider si Selma kaya tumigil siya sa kagubatan habang ang mga kaklase ay nauna. Nagsimulang bumagsak ang ilang patak ng ulan, nasunog ang mga patpat sa lupa at nasaktan ang kabayo, dahilan upang tumakbo ito palayo sa gulat na nagpabagsak kay Selma. Nang malapit na sina Michal at Elise sa kagubatan, napagtanto nilang walang madadaanan ang sasakyan, kaya bumaba si Michal sa sasakyan at nagpatuloy sa pagtakbo, naghanap muna sa kwadra kung saan nagwawala ang mga kawawang kabayo. Tumatakbo na rin si Selma at hindi nagtagal ay nagawa niyang makabalik at nakasama ang ama sa paglabas nito. Nagmamadali sila at nakapasok sa training building bago pa man umulan. Ang ilang mga patak ay nakakalusot sa mga butas sa kisame na sumusunog sa lupa. Naghanap si Michal ng ilang kumot na magagamit nila para takpan ang sarili habang tinatawagan niya si Elise para sabihin sa kanya ang kanilang lokasyon. Nahihirapan si Elise sa pagmamaneho dahil hindi siya makakita ng maayos sa malakas na ulan, ngunit kalaunan, nakita niya ang gusali at nagpark sa labas upang makapasok sina Michal at Selma. Pagbalik nila sa kalsada, naririnig nila ang mga tao na nagsisigawan sa sakit na dulot ng acid rain. Sa kalaunan, hindi sila makadaan dahil naharangan muli ang kalsada, at hindi na sila makakabalik dahil nakapila ang mga sasakyan sa likuran nila, at makikitang natutunaw ang mga pintura ng lahat ng sasakyan. Nang makakita si Elise ng espasyo, nagmaneho siya sa kanan, para lang maipit muli sa isa pang trapiko. Ito ay nagbigay daan sa ilang mga tao na hatakin ang kanilang mga pinto at ang lalaki na may malubhang pinsala sa mukha ay nakapasok, ngunit agad siyang pinaalis ni Michal at siniguradong nakalak ng maayos ang pinto. Pagkatapos ay nakahanap si Elise ng isa pang opening at nagmaneho muli ng mas mabilis hanggat maaari, itinutulak ang mga sasakyan sa proseso. Hindi na makayanan ni Selma ang takot at umiiyak na siya habang pinapanood niya ang pagbabago ng kulay ng pintura sa kisame. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay tumigil na ang pag-ulan, at nagkalat ang mga katawan sa paligid at mga bagay na natunaw ng asido. Huminto ang pamilya sa paradahan ng supermarket at kumuha ng mga damit at kumot upang takpan ang kanilang sarili at ang sasakyan.
Tinawagan ni Elise ang kapatid na nagtatrabaho, ngunit hindi siya makapunta sa kanila dahil naharangan ang mga kalsada. Sinubukan ni Michal na tawagan ang kasintahan, ngunit nakatanggap lamang siya ng voicemail. Sa sumunod na ilang oras, nagmaneho ang pamilya at balak na umalis ng bansa, na sinusubukan ding gawin ng maraming tao. Sa gabi, huminto ang kotse dahil sa pinsala ng acid rain, at ang pinto sa likod ay na-stuck. Sinipa ito ni Michal ng ilang beses upang buksan ito habang sinasabi kay Selma na huwag huminga dahil baka may tumalsik na asido. Pagkatapos, naglakad ang pamilya hanggang sa nakakita sila ng abandonadong gusali. Tiningnan ni Michal kung may tao sa loob at nagulat nang matuklasan na ang lugar ay pinalamutian para sa party. Mayroon ding pusa na nagnanakaw ng pagkain sa party at gustong hawakan ito ni Selma, ngunit pinigilan siya ni Elise dahil maaaring may acid sa balahibo nito. Sa wakas ay nagawa ni Michal na makipag-ugnayan sa kasintahan niya at kinumpirma na ayos lang siya, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng signal. May tubig mula sa gripo, ngunit hindi nila matiyak kung malinis ito kaya naglagay si Michal ng tubig sa lalagyan at ibinigay sa pusa upang subukan ito. Nagalit si Selma sa paggamit sa kawawang hayop at agad na itinapon ang tubig sa lababo. Kahit papaano ay nakahanap si Elise ng bote ng tubig at pinainom si Selma. Pagkatapos ay gumamit sila ng foil tray at tape upang takpan ang kanilang mga paa para sa karagdagang proteksyon. Makalipas ang ilang minuto, napag-alaman na natunaw ang lalagyan, ibig sabihin ay hindi ligtas inumin ang tubig mula sa gripo. May alak at pagkain sa party sa loob ng refrigerator, kaya kinain nila ito. Nag-aalala si Selma dahil iniisip niya na hindi sila makakaligtas sa paglalakad, at nang subukan ng mga magulang niya na pag-usapan ang ideya, nauwi ito sa pagtatalo. Sinigawan nila ang isa't isa at hindi narinig ang pakiusap ni Selma na huminto, at si Michal ay nagalit dahilan kaya binasag niya ang baso at lumabas ng silid. Maya-maya ay natulog sila, ngunit naririnig nila ang mga patak ng ulan na tumutulo mula sa mahinang parte ng kisame. Hindi makatulog si Selma at nagpa siya na hanapin ang pusa, ngunit nakakita siya ng bakas ng dugo at nang sundan niya ito ay natagpuan niya ang patay na katawan ng kawawang hayop. Nalulungkot, bumalik si Selma at humiga kasama ang ina. Kinaumagahan, bumalik ang pamilya sa kalsada. Hindi umuulan sa ngayon, at maraming tao ang sumusubok na umalis sa bansa na naglalakad. Lalong dumami ang bilang ng mga tao sa pagdaan ng maraming oras, at nang sa wakas ay narating na nila ang tulay, maraming tao ang naroon at mga sirang sasakyan. May mga pulis na nakaharang sa daan at pinapayagan lamang dumaan ang maliit na bilang ng mga tao sa bawat ilang minuto para sa kaligtasan. Ang mga tao ay walang pakialam at patuloy na itinutulak ang isa't isa na naging sanhi upang mahiwalay si Elise sa kanyang pamilya. Nang sa wakas ay pinahintulutan ng pulisya ang isa pang maliit na grupo na dumaan, si Elise ay itinulak din pasulong. Sinubukan niyang sabihin sa mga pulis na nasa labas ang kanyang pamilya, ngunit wala silang pakialam at pinatuloy siya. Habang tumatawid siya sa tulay, natuklasan niyang may malaking butas sa gitna na nagpapaliwanag kung bakit ito ginagawa ng mga pulis. Ang mga tao ay naging mas agresibo habang tumatagal at si Selma ay halos madurog, kaya ang mga pulis ay kinailangang gumamit ng tear gas upang mapaatras sila. Sa sandaling iyon ang tulay ay gumawa ng kakaibang ingay at nang tingnan nila ang itaas nito, natuklasan nila na ang tulay ay malapit ng gumuho. Ang mga nahuhulog na mga debris ay agad na ikinamatay ng ilang tao at ang iba ay nagsimulang tumakbo pabalik, ngunit ang mga tao sa harap na walang alam sa nangyayari ay nagtutulak pa ring tumawid, na naging sanhi ng pagbanggaan ng mga tao. Sinubukan ni Elise na puntahan ang kanyang pamilya, ngunit naipit siya sa mga nagtutulakan na tao, at dahil sa kaguluhang ito ay nasira ang railing. Ang iba ay nahulog sa tubig kabilang si Elise, na ang balat ay agad na nagsimulang masunog dahil sa acid. Napansin ito ni Selma at umalis sa tulay upang tumakbo sa dalampasigan, desperado na iligtas ang kanyang ina. Gayunpaman, sinundan siya ni Michal at pinigilan siya bago siya makapunta sa tubig, at walang magawa kundi panoorin ang paglutang ng patay na katawan ni Elise habang umiiyak. Dahil hindi na magagamit ang tulay, dinala ng pulisya ang iba pang mga tao sa base ng militar. Natawagan ni Michal ang kanyang kasintahan, ngunit hindi sumasagot ang kapatid ni Elise. Ang mga tao ay nahati sa iba't ibang mga truck ng militar at naghati sa maliit na bote ng tubig na mayroon sila habang naglalakbay. Sa kalaunan, ang kalsada ay hindi madaanan dahil sa harang, kaya pinalabas ng mga sundalo ang lahat mula sa mga sasakyan upang magpatuloy sa paglalakad, gamit ang pulang usok bilang senyales upang walang maligaw.
Sa sandaling iyon napansin nila ang madilim na ulap na papalapit, kaya nagsimula silang tumakbo ng mas mabilis hanggat maaari. Si Selma ay nanghihina at patuloy na nadadapa, kaya kinailangan siyang tulungan ni Mihal na tumayo at alalayan habang sila ay tumatakbo. Dahil natagalan sila, naiwan sila ng mga tao ngunit sa kabutihang palad ay nakahanap si Mihal ng lagusan sa malapit at mabilis na hinukay ang lahat ng mga dahon at lupa upang magkaroon ng sapat na lugar para makapagtago sila kaagad bago magsimula ang bagyo. Napakaraming ulan ang pumapatak at ang ilan sa mga ito ay pumasok sa lagusan na tumutunaw sa lupa, kaya kinailangan ni Mihal at Selma na patuloy na maglakad sa dilim. Kalaunan ay nadulas at nahulog si Mihal, na nagdulot ng pagkalantad sa asido at pagdurugo. Ilang sandali pa, sa wakas ay nahanap nila ang labasan ng lagusan. Tumigil na ang pag-ulan, ngunit lobat na ang cellphone ni Mihal kaya hindi siya makatawag para sa tulong. Ang dalawa ay patuloy na naglakbay ng ilang oras at kalaunan ay nakahanap ng ilang bahay, ngunit walang sumasagot sa desperadong pagkatok ni Mihal. Hindi na nakayanan ni Mihal ang sobrang pagkapagod at kirot kaya bumagsak siya sa lupa, at walang magawa si Selma kundi sumigaw sa gitna ng daan para humingi ng tulong. Nang magising si Mihal, nalaman niyang nasa loob siya ng bahay ni Deborah kasama ang anak nito. Binigyan sila ni Deborah ng bote ng tubig at malinis na damit, ngunit tumangging ibahagi sa kanila ang kanyang pagkain dahil mayroon lamang siyang sapat para sa kanyang sarili at sa bata. Naglibot si Selma sa bahay at nakakita ng silid na puno ng mga mantsa ng acid na may kakaibang makina na pinoprotektahan ng plastik. Nang hahawakan na niya ito, pinigilan siya ni Deborah, ipinaliwanag na mahalaga ito para sa dialysis ng kanyang anak. Nagboluntaryo si Mihal na tulungan siyang ibaba ang makina para hindi malantad sa asido ang bata. Laking pasasalamat ni Deborah kaya pinayagan silang makisalo sa pagkain at hinayaan silang manatili sa gabi. Pagkatapos ay humiram si Mihal ng palakal at sinubukang pumasok sa bahay ng kapitbahay, ngunit paparating na ang madilim na ulap kaya kinailangan niyang magmadaling bumalik bago siya makagawa ng anumang kapaki-pakinabang. Ang bagyo ay nagsimulang lumakas at alam ni Deborah na ang bahay ay hindi natatagal, kaya gumawa siya ng mahirap na desisyon. Pinili ni Mihal na matulog sa garahe sa halip na matulog sa silid para sa kaligtasan, at nang matutulog na sila, palihim na nilock ni Deborah ang kanilang pinto. Pagkatapos ay humiga siya kasama ang anak upang kantahan ito sa pagtulog habang hinihintay ang katapusan. Hindi nagtagal, maraming lugar sa paligid ng bahay ang nagsimulang matunaw, lalo na ang mga gripo ng tubig. Nabahiran ng pintura ang mga dingding na parang dugo at nagsimulang lumabas ang nakakatakot na usok mula sa heater. Nagising sina Mihal at Selma sa ingay ng bahay na unti-unting naghihiwalay at sinubukang tingnan ang may-ari ng bahay, ngunit nalaman nilang nakalak ang pinto. Habang ang nakakalason na usok ay nagsimulang umabot kay Deborah at sa bata, ang itaas na palapag sa wakas ay gumuho at kinailangan ni Mihal na kaladkarin si Selma palayo sa pinto habang isinisigaw niya ang pangalan ng batang lalaki. Ayaw niyang iwanan ang bagong kaibigan, ngunit itinulak lang siya ni Mihal sa kotse ni Deborah bago binuksan ang garahe at lumayo. Napakadilim sa labas at sinikap ni Mihal na magmaneho ng mabilis gamit lamang ang mga ilaw sa harap bilang gabay. Ang kotse ay dekuryente at ang boses ng computer ay patuloy na nag-aanunsyo na nasasira ang system hanggang sa puntong kusang huminto ang kotse para sa kaligtasan ng mga pasahero nito. Ilang beses itong hinampas ni Mihal para gumana ulit at patuloy na nagmaneho na hindi alam kung saan pupunta. Matapos maglakbay ng maraming oras na walang ulan, wala silang nakita kundi malawak na lupain at pinahinto ni Mihal ang sasakyan. Sinubukan ni Selma na paaminin siyang naliligaw na sila at si Mihal ay nagalit. Sinigawan siya bago bumaba ng kotse. Hindi nagtagal ay nagsimulang masunog ang paa ni Mihal, kaya bumalik siya sa kotse at nakitang wala na si Selma. Sinubukan nitong tumakas ngunit nahihirapan din siya sa nasusunog na lupa, kaya umakyat siya sa ibabaw ng lumulubog na istruktura. Narinig ni Mihal ang sigaw niya at nagmaneho patungo sa kanya, ngunit ang kotse ay nagsimula ring lumubog sa putik kaya kailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Naabot niya si Selma sa tamang oras at dinala siya sa kanyang likod, habang tinitiis niya ang pagkasunog ng mga paa sa paglalakad. Nagawa nilang makarating sa kotse at umakyat sa ibabaw nito, kung saan nahimatay si Mihal. Kinaumagahan, nagising si Selma nang makarinig siya ng truck at natuklasang dumating ang militar upang iligtas sila. Dinala sila sa ligtas na lugar at si Mihal ay binigyan ng pangangalagang medikal habang si Selma ay nagtanong tungkol sa kanyang tiyuhin.
Hindi nila ito mahanap sa anumang database sa shelter, ngunit nakita nila ang pangalan ng kasintahan ni Mihal, na nakalulungkot na patay na. Nang sa wakas ay pinahintulutan si Selma na makita ang kanyang ama, inaliw niya ito at nagpa siya na huwag sabihin ang malungkot na balita. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.